Okay pa ba kayo dyan mga boss? So ngayon, tutungo na tayo sa part 3 ng ating part 2, which is yung grouping and nesting selectors. Separate part siya dahil medyo combination naman to or dikit naman tong dalawa sa isang topic na video. So let's go! Grouping selector or gumagamit ng comma. This allows you to apply the same styles to multiple elements simultaneously, reducing redundancy and improving readability. Ito naman hindi naman masyadong mahirap intindihin dahil gumagamit ka lang ng comma sa pag-apply ng isa or multiple styles sa magkakaibang elements or tagging para syempre mabawasan yung redundancy ng code at mas maintindihan ng ibang devs na babasa or mismong ikaw. So ganito yung example niya. Let's go. For this one, nag-create na ako ng panibagong HTML file para fresh yung ating eyes or para mas masundan natin ulit nang hindi na umaasa dun sa previous file. Baka kasi hindi nyo na maintindihan dahil hindi kayo nakasunod sa previous file. So, for the sake of this part 3, gawa na tayo ng bagong HTML file. So, gagawin natin, siyempre, heading, style, tapos sa baba is body. So, gagamit na tayo ng bagong HTML elements, which is yung H1 or headings. So, H1 hanggang H6 yan. So, may iba't ibang purpose yan. So, H1, pinakamalaking font. H2, sunod sa pinakamalaki. And so on and so forth. Dito, gagamit tayo ng H2 hanggang H3. Malalaman nyo kung bakit ganun yung pagpapangalan sa kanila. So, wag muna tayo maglagay ng kahit na anong style. Lagay mo natin this is heading 1, 2, and then 3. Then, refresh. Yan. So, nakikita nyo, mas malaki yung heading 1, mas malaki yung heading 2 versus heading 3. And then, mas maliit yung heading 3. And then, sa paggamit ng grouping, laging tatandaan, kailangan ng comma. So, ang gagawin natin para sa tatlong to, babagul natin yung kulay. H1, comma, H2, comma, H3. Open and close braces. Magul natin ang kulay, color, red. Save. Then, refresh. So, yun. So, ganun lang mag-grouping ng CSS or yung paggamit ng grouping selector sa CSS. So, yun lang. Move on na tayo. Okay, ito yung medyo marami sa nesting selector. This helps target element based on their relationship to parent or sibling elements. So, yung mga symbol na included dito, probably nakita nyo sa previous videos natin. Pero, madali lang din naman siya maintindihan or ma-distinguish kung ano yung purpose niya. Dahil medyo iba naman yung symbol from one another. So, let's start. Nesting selector types. Ang buhay naman, si parent-child selector. So, pag parent-child, gumagamit siya ng greater than symbol. So, paano malalaman pag greater than? Mas marami yung pointing to the left ng arrow or pointing to the right na lang. Pointing to the right yung arrow. So, imagine lang natin arrow yan. And then, selects direct children of a parent element. So, ano mga ba ibig sabihin nun? So, kunwari meron kang div as parent element. Sa loob ng div, meron kang paragraph. Then, meron kang paragraph and then span element. So, ibig sabihin, kapag ka meron kang paragraph sa loob ng div, dun mag-a-apply yung CSS. Kung yun man yung sinet mo Take a look. Okay, so gamitin ulit natin to. Gawa tayo ng div. Yan. Tapos, lagyan natin sa loob ng paragraph. And then, lagay tayo ng span. Gagawin natin dalawang paragraph. Check natin kung ano mangyayari. Span and then paragraph.
This is paragraph 1. This is paragraph 2. Then this is span. Balik tayo sa CSS. Yan. Sabi, parent element. So, pag sinabing parent element, yun yung element na pinaglalagyan ng element mo. So, kung dito, babasa tayo dito, ito, ang parent element ng mga yan is yung body. Ang parent element ng div ay body. Parent element ng paragraph ay div, and so on and so forth. So, ganun yung idea ng parent element. Kung saan nakalagay yung element mo, yun yung parent element niya. Okay? So, dito, div greater than p. Direct element, check natin kung magbabago. Gawin natin ngayon yung font size. Gawin natin 30 px. Okay, so let's check this one. Refresh. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng paragraph based dito sa CSS ay nagbago yung font size niya, pero hindi yung span. Dahil yung nakaspecify dito, yun yung magbabago lang yung style na specify ng user or ng developer. So, kung malilito, meron pang mas nakakalito dyan. So, yun lang. Let's move on. Okay, descendant selector. Ibig sabihin naman ito, selects all elements that are descendants of a specified element. Medyo dikit yung comparison niya kay parent-child dahil descendant yung tinutukoy dito. Malalaman natin ngayon kung ano nga ba yung pagkakaiba nila once na gumamit pa tayo ng isa pang descendant. So, let's start. So, dito i-check natin kung may pagkakaiba ba yung parent-child selector versus descendant selector. So, dito lalagyan natin ng bago. Gamitin lang natin ulit yung example. Font weight. $300. Color na lang. Check natin. Ayan. So, nagbago yung ating paragraph na dalawa. So, nagbago at the same time yung font size and then yung color. Pero, magkaibang selector yung ginamit natin as nesting. Ngayon, check naman natin kapag ka meron pang sa loob. Ano ibig sabihin nun? Yung parent, nalagyan pa natin ng div sa loob para maging parent yung nasa loob niya. Lagyan pa natin ng paragraph. Check natin kung alin yung mag-a-apply dito. This is child paragraph 1. Check natin kung alin dito sa dalawa yung mag-a-apply sa child paragraph. Refresh. Yan. So, both pa rin. So, check natin kung saan nga ba sila nagkakatalo or nagkakaiba. Okay. So, ang gagawin natin yun, babaguhin natin yung div sa ibang element. Tapos, check natin kung mag-a-apply pa rin ba tong style doon sa paragraph. Dahil lang titest natin, since child naman niya yung paragraph or parent naman ng div yung paragraph, check natin kung magbabago ba siya kung hindi na siya yung parent. Okay? Parang ampon, ganon, or lola-lola. So, let's check. Gawin nating main tagging or article na lang. Yan. So, ayun. Nag-apply yung blue, hindi nag-apply yung font size. So, alin nga ba yung blue? Yung blue is yung descendant. So, ibig sabihin, parent yung div, pero hindi as direct ng paragraph. Ibig sabihin, hindi siya yung parent element ng paragraph. So, pag direct element, ibig sabihin, one step lang yung agwat nila, hindi two step or so on and so forth. One step lang, ibig sabihin, nasa loob siya at walang namamagitan sa kanilang dalawa. So, dito kasi may namamagitan, kaya nag-apply lang is descendant. So, pag descendant, ibig sabihin, regardless kung merong hadlang doon sa dalawang element,
as long as parent nila yung element na in-specify mo, mag-a-apply yung style. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa na parent-child tsaka descendant. So, let's move on. Okay, syempre, pwede mo rin naman makombine yung grouping tsaka nesting sa isang CSS. So, paano nga ba yun? Gamitin ulit natin tong example. Yan. So, let's say, gawa tayo ng bago dito sa baba. Gawa tayo ng section. Black element kasi ito yung ginagamit ko. Ito yung mga black elements. Tatalakayin din naman to sa mga next lessons natin. Ano yung black elements, ano yung mga inline elements, ganyan. Gawa tayo ng P. Yan. This is section paragraph. Okay. So, yung grouping tsaka nesting, dagdagan lang natin siya ng parang section. Ganyan. So, yun yung grouping plus nesting. So, dagdagan mo lang para mas sorted at less redundancy yung CSS mo. Ayan. So, yun lang. Let's move on. Meron din namang chaining selector. So, pag chaining combines multiple conditions for targeting elements. So, ang usage lang naman ito is kapag gusto mong precise yung maging target na element mo doon sa CSS. Parang gumagawa ka na ng combo na CSS para mas targeted yung elements and walang masyadong maapektuhan na element na hindi mo gusto. So, dito ang gagawin natin, lagyan lang natin siya ng mga attributes para less yung maging addition natin sa code. Lagyan natin ng ID is equals to section ID, and then lagyan pa natin dito ng isa pa, div this is section div. Yan. Tapos lagay pa tayo ng isa pa dito na walang attribute. Class na lang yung gamitin natin. Yan. Section class. Tapos paragraph section 2, section 2. Yan. Tapos yung binabanggit na chaining, so ang gagawin natin, section dot section class na merong paragraph as descendant. Ang magiging kulay niya ay orange. Yan. Pag refresh, ayun, nag-apply. So, ginagamit lang itong chaining selector pag mas gusto mong precise yung magiging or yung affected elements mo doon sa CSS. So, medyo mahirap siya basahin, pero precise naman yung magiging sagot or yung magiging visual niya sa output. So, yun lang. Let's move on na. Okay, so nesting with pseudo classes. So, ano nga ba yung pseudo classes? Ano yung mga pseudo na yan? So, pseudo classes always starts with colon. Then, wag niyo masyadong intindihin yung definition niya dahil may separate topic tayong ipoprovide sa kanya. Classified na kasi siya as advanced lesson. So, let's start. Anong definition nito? Nesting selectors with pseudo classes like hover, first child, and nth child allow styling based on state or position. So, itong mga pseudo classes to, nakakatulong to sa pag-styling ng ating CSS, lalo na kapag marami or within listing type of element yung gagamitin natin, gaya ng LI, NGUL, or OL na elements. So, yung mga elements na yun, nakatulong siya sa ating UI, especially kapag meron tayong list type na elements, ganyan, yung mga bullet types, ganun. Kabilang din dito yung buttons, kasi meron ditong hover, and then yung anchor na nabanggit ko before. So, let's start. Okay, gamitin ulit natin to, no? So, dito, ang gagawin natin, bigyan ko yun ng example ng pseudo class. Okay? So, itong div, section, then div. So, kapag in-hover down natin yung div, magbabago yung background niya.
gawin nating yellow, no? Gawin nating yellow yung background nito kapag ka hover. So, ano yung visualization nun? So, kunwari, minove ko yung mouse dito sa tapat na to. Ibig sabihin, yung background niya mag-iiba din. Paano ba yun? Ganito. Section, div, P. Okay. So, section class. Section, div. Gamit tayo ng descendant. Section, div. And then, hover, colon. Always starts with colon. Hover. Tugo natin yung background color. Yellow. Yan. Pag-refresh, then save. So, wala dito yung changes. Nasaan ba? Tapat natin yung mouse doon sa element. Ayun o. Kita nyo. Useful yan sa mga link type or kung meron mga yung hover type na elements like anchor or even div. Useful yung paggamit ng pseudo class. So, kung napapansin nyo sa ibang websites like mga big like Facebook, may mga UI part kayo doon na nakikita parang pag in-hover nyo yung mouse, ay nagbabago to, ganito, ganyan. Paano kaya yun? So, yun yung solution doon or yun yung sagot. Paggamit ng pseudo classes. So, get nyo na. Okay. Bukod kay hover, marami pa siya. Kaya, separate topic na lang natin. Pero ganun yung idea niya. Pag nesting with pseudo class. Okay. So, let's move on. Nesting with combinators. CSS combinators describe relationship between selectors. Ito, I think dalawa lang naman to. Pero mahalaga din siyang matutunan. So, let's start. Yung una is adjacent sibling selector. So, targets the immediate following sibling. So, ito naman, kung meron tayong parent, meron din tayong sibling. So, sa sibling, yung katabi lang. Kung may katabi siya na element, the same doon sa hinihingi ng CSS, babaguhin niya or i-apply niya yung CSS. So, let's try. Okay, gamitin na lang natin itong walang katapos ng example, no? Gamitin natin example, ito yung recent natin. Yan. So, ang gagawin natin, kapag may katabi yung paragraph na div, mag-a-apply dapat yung CSS. So, paano ba yun? P plus div. Yan. Para maiba, text, align, right. Yan. Refresh. Yan. So, nakita niya nagbago, no? Yan. So, ganun lang. Pero try naman natin kapag baliktad. Merong div sa taas ng P. Or sa kabilang banda. Kabilang side, ganun. Let's check. Yan, di siya nagbago. Dapat yung next, hindi yung previous element. Okay? So, previous element, hindi magbabago. Next element, magbabago. So, kung meron tayong class, meron din tayong mukhang minus. So, ang tawag pala sa symbol na to is tilde. T-I-L-D-E. Yung katabi ng 1. So, yun yung tawag sa kanya. T-I-L-D-E. Or tilde. Not sure kung tama yung pronunciation ko. Pero ganun. Tawag dito naman sa nesting with combinators na to is general sibling selector. Targets all siblings after the element. Kaya hindi nag-apply yung kanina na previous element ng paragraph is dahil tinatarget niya lang yung next element. Pero, pag gusto nating ma-apektuhan din yung previous element niya, gagamit tayo ng general sibling selector. So, let's try. Take note pala na ang sibling refers to next element, hindi yung previous. Okay, kaya hindi nag-apply dito yung kaninang adjacent is dahil pag sibling refers to next element. Okay, kaya hindi nag-apply tong CSS sa naunang div. Even though nakalagay dito P plus div. Baka malito kayo bakit hindi nag-apply. Is dahil adjacent kasunod. And then, kapag ka general sibling naman, let's try.
p tilde div. Baguhin natin yung font weight. Font weight bold. Yan. Paano ba matest to? So dito, dagdag lang kayo ng additional div. Check nyo kung mag-a-apply itong adjacent doon sa bagong gawang div or hindi. Dagdag pa tayo ng isa pa dito. Yan. Then refresh. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, naka-bold yung div tsaka yung kasunod niya. Kasi lahat ng sibling ng paragraph is binago niya yung CSS based on sa specification natin. Alright? Moving on. Okay, tapos na tayo dun sa mga types of grouping and nesting selectors, pati yung combination, chains, etc. etc. Ang advantage naman ng grouping, o paggamit ng grouping, syempre, number 1, reduce code duplication. And then sa nesting naman, provides precise targeting for complex structures, or kung meron kayong specific na tina-target lang para mas maayos or mas precise, mas tugma yung tina-target nyong element, kaya kayo gumagamit ng nesting. Pwede rin nyo namang pagsamasamahin yung grouping plus nesting, kayo bahala. Pero yun yung main advantage ng dalawa. So, huwag kayo malilito. Yun lang. Tapos na tayo sa part 3. See you on part 4.